Nandito ang Duyanan. Nandito po kami para sa inyo. Tuloy po kayo sa Duyanan! Kasi kung may bigas ka, itinayo ang Duyanan. Sa totoo lang, ang Duyanan, nung umuwi ako dito ng 2022, wala pa siya sa plano na magkaroon ng Duyanan. Sabi ko nga, umuwi lang ako dito para makasama ko si Amang at si Inang, makasabay ko silang kumain sa almusal, matikman ko ang luto nila sa tanghalian at sabay-sabay kong matutulog sa gabi. Nagkataon lang na itong harapan ng bahay namin kasi, nagkaroon kasi ng kasalan, kinasal yung pamangkin ko. So lumabas yung lumang gusali kung saan naglalaro kami nung mga bata kami. Itong puno ng mangga, dyan kami naghahabulan. Kasi syempre, wala naman kami ibang kapitbahay. So malaya kami nakakapaglaro. Nakita ko yung oportunidad. Sabi ko sa tatay ko, Amang, parang pwede tayong maglagay ng negosyo or parang pwede tayong magtayo ng something na parang wala pang pangalan. Pero nung gabing yon hindi ko makakalimutan. May 12 yon. Kausap ko yung pamangkin ko tsaka yung kapatid ko. Sabi ko, gusto ko since tayo naman ay mahihilig magluto, mahihilig tayo sa pagka, bakit hindi natin gawing kainan? Yung dati nating bodega, parking lot, at saka paradahan ng tricycle niya. Kasi nandyan naman na siya. May pag-aalinlangan kasi nauunawaan ko yung dahilan nila na baka mapunta sa wala. Kasi alam kong sugal ang magnegosyo lalo tigit dito sa ating lugar. So papaano mo nga naman ipopromote ang isang kainan na nasa loob ng halos kung tutuusin ito ay niyugan na. So sabi ko sa nanay at tatay ko magtiwala lang sila. So yon, pumayag sila. Kaya lumipas ang ilang araw, sinabi ko na sa kanila na magtatayo tayo ng kainan na ang tatawagin nga ito ay Duyanan. Bakit Duyanan? So dito kami naghahabulan, ang tatay ko naglagay ng duyan. Alam mo naman kapag bata, masarap magduyan. Sinong mag-aakala na after ng 3 dekada, yun ang magiging konsepto ng aming munting negosyo para sa ating komunidad. Maaga akong namulat na ang isang negosyo ay hindi lamang umiikot dapat sa kita. Dapat meron kayong ginagawang mga hakbang, meron kayong mga ginagawang advokasya para sa komunidad. At yun ang ginagawa namin. Bakit isinilang ang aming programa? Actually, ito ay kultura na tinatawag na namin nandito ang Duyanan, na hindi lamang siya simpleng pangungusap. Ibig sabihin, nandito ang Duyanan ay isa siyang pangako. Pangako na nandito ang Duyanan hindi para orderan lang ng pagkain. Hindi lang kami yung Duyanan na isang negosyo. Kami ang Duyanan na nandito para sa inyo. Kasi naniniwala kami na hindi lang kwento ng Duyanan ang kailangan namin sabihin sa mga tao. Kailangan din namin malaman ang kwento nila. Ba namin makita si Sir O? Oo naman. Papakilala ko kayo sa kanya. Let's go! Tara! Ako ay aalis. La la la, ako ay aalis. Ayan, perfect. Ako na nga ito, si Sir O, ang pinakabagong manager ng Duyanan. Pero wait, ako din to. Si Sir O, ang pangalawang persona ni Sir Marlon Araso. Nag-isip si Sir Lon ng paraan kung papaano ba namin mas mapupuntahan ang komunidad. Kaya ipinanganak si Sir O, mas mapapansin siya agad ng mga bata. Sa mga ginagawa naming community service, hindi ko yan binibilang, hindi ako nagkukwenta, hindi ako nagsusulat ng kagastusan para sa ginagawa namin para sa iba. As long as may ipinambibili kami ng bago namin lulutuin kinabukasan, ay hindi tayo nalulugi. Kami magbibilad. Diba? Magugupit na ng baliw. Ay wow! Para kang nasa Malacanang. Hello po. Oh, mapapatawad mo ba ako?